una sa lahat. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Aabot na kaya sa trial, dalawang impeachment complaint laban kay VP Sara. Nasa tanggapan na ni Speaker Bogie D. Senate President Tito Soto nagpapaturo na kung paano tumayong presiding officer. Pinigilan ng kudeta, Soto tinangging inalok nila si Legarda na maging Senate President para lang hindi siya mapatalsik sa pwesto. Pakitang puwersa, Mayor Leni Robredo nakipagkita kina Senator Pangilinan, Ontiveros, Aquino at iba pa nilang kaalyado. Nakipag-meeting din kay DPWH Secretary Vince Dizon. Depende kay PBBM, DILG Secretary John Vic Remulla hindi raw tatakbong Pangulo sa 2028 kung hindi siya i-endorso ni Pangulong Bongbong Marcos. Nagsalita na si Pangulong Bongbong Marcos kaugnay ng pagbasura ng House Committee on Justice sa kanyang impeachment complaints. Anya, sagabal lang ang mga ito sa kanyang trabaho. Live mula sa TV5 Media Center nangungun sa balita si Rainiel Pawid. Rainiel, ano pa ang sinabi ng Pangulo tungkol dito? Kinatuwa nga ni Pangulong Bongbong Marcos yung naging desisyon naman o yung pagbasura ng House Committee on Justice sa mga reklamo laban sa kanya. Ito yung unang pagkakataon na nagsalita yung Pangulo matapos nga yung desisyon ng komite na ibasura na itong impeachment complaint. Sa una pa lang, no, sinabi na nga ng Pangulo na kumpiyansa na siya na hindi nauusad yung reklamo. Hirit pa niya na pawang ang lahat ng ito ay pamumulitika lamang. Nito nga lang, nitong Enero ay nagsampa yung dalawang progresibong grupo ng impeachment complaint laban kay PBBM. At nitong Huwebes ay yung Korte Suprema naman sinabi nila na yung House Committee on Justice ay sinabi nilang insufficient in substance yung reklamo nga. Pakinggan natin yung pahayag ng Pangulo. Wasn't very worried because I saw the impeachment complaint. There were no real grounds for the impeachment. I'm happy it's done and we can get on with our work, because these things are distractions from the things that we were doing. At Rainiel, nagkomento ba ang Pangulo sa impeachment complaint naman laban kay Vice President Sara Duterte? Jiggy, tila dumistansya nga ito nga si Pangulong Bongbong Marcos pagdating naman dito sa usapin ng impeachment complaint laban nga dito kay VP Sara. Nitong Lunes ay muling naghain ng impeachment complaint o ng reklamo itong ilang grupo laban nga dito sa Vice Presidente. Ito'y matapos nga pagtibayin ng Korte Suprema yung unang naging desisyon nito na unconstitutional o labag sa batas yung mga naunang reklamo laban kay VP Sara dahil nga din pa rin sa dahilan na one-year bar rule. Pakinggan natin yung pahayag muli ni Pangulong Marcos. Now, I have no reaction. Hindi ko trabaho yan. Trabaho ng House. O bayaan mo sila magtrabaho. I'm sure they will handle it properly. So, let's let them do their jobs. At Rainiel, nagbigay ba ng pahayag ang Pangulo tungkol sa lagay ng kanyang kalusugan? Tuloy-tuloy na ba ang pagdalo niya sa mga events sa labas sa Malacanang? Jiggy, hindi sa partikular na nagbigay ng anumang pahayag doon nga sa kanyang medical condition o naging medical condition. Pero kanina, no, ito nga si Pangulong Bongbong Marcos ay pumunta o dumalo na dito sa isang groundbreaking ceremony naman dito sa Pamantasang Lungsod ng Maynila para sa kanilang Allied Medical Services Building o Allied Medical Sciences Building. At pagkatapos nga niyan ay present din siya doon sa oath-taking ceremony naman ng halos sa 3,000 mga guro doon sa Makati City. Ito ay para naman doon sa buong NCR DepEd. At yun nga, no, doon sa event na yon sa Makati City ay binigyang diin niya yung mga una niyang sinabi gaya na lamang nung SONA na wala na ngang magiging teacher 1 na mga guro, no, at lalong-lalo na yung mga nasa serbisyo na ng halos 3 dekada. Jiggy, sa dalawang magkasunod na araw ay present na nga itong si Pangulong Bongbong Marcos sa ilang public event, no? At ito'y matapos yung kanyang makarecover siya doon sa sakit na diverticulitis o yung pamamaga ng bituka. Jiggy. Yan ang ulat ni Rainiel Pawid mula sa TV5 Media Center.
Napadala na sa opisina ni House Speaker Boy G.D. ang dalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ano nang susunod na mangyayari ngayong na-transmit na reklamo? Yes, Jiggy, ngayon nga na-refer na nga dito sa tanggapan ni Speaker Boy G.D. Itong mga impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte ayon kay House Justice Member at Committee on Public Accounts Chairperson Terry Ridon ay inaasahang may sasalang na ito sa order of business ng Kamara sa plenaryo. Simula po yan sa Lunes, February 9. Merong 10 session days itong si Speaker Boy G.D. na maisama ngayong reklamo sa order of business at 3 session days naman po para ma-refer ito sa House Committee on Justice. Kumpiyansa po yung endorser ng ikalawang complaint na si ML Party List Representative Leila de Lima na lulusot yung kanilang reklamo doon sa sufficiency in form and substance. Nanindigan siyang may recital of facts at malinaw po yung mga impeachable offense na nilatag nila doon sa reklamo. 5 grounds for impeachment yung kanilang inihain. Dito nga yan yung culpable violation of the Constitution, bribery, graft and corruption, betrayal of public trust, and other high crimes. Napakalakas nga daw yung kanilang reklamo na inihain, lalo na yung pagbanta ni VP Sara sa buhay nga ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos, at dating House Speaker Martin Romualdez. Pakinggan natin itong pahayag ni Congresswoman de Lima. Saan ka ba makakita ng bansa na meron ganyan occupying the second highest official position in government ay nagbabanta openly, kitang-kita. This is actually high crime and betrayal of public trust. Jiggy, bukod nga dun sa pagbanta ng BC, nakasaad din sa reklamo yung misuse at abuse dun nga sa paggasta ng confidential funds ng OVP at DepEd. Naka-attach din daw sa kanilang reklamo yung audit findings, gayon din yung mga lumabas sa pagdinig ng House Committee on Good Government kung paanong nameke umano ng mga pangalan na beneficiaryo ng confi funds sa acknowledgement receipts. Dito nga rin dun sa pagdinig lumabas yung mga pangalan ni Mary Grace Piatos, Miggy Mango, Xiaomi Ocho, Jay Camote at iba pa. Gate nga ni De Lima kahit pa gawing siste yung pagkilates ng sufficiency substance doon sa katulad na ginawa doon kay PBBM nung nakaraang linggo, ngayong linggo ay sigurado raw lulusot yung kanilang reklamo dahil solid yung kanilang mga ebidensya. Narito ang kanyang pahayag. Kahit nga po ang gamitin na naman nilang mga batayan katulad nung ginamit nila doon sa second sa 2 complaints against the PBBM ay papasa pa rin. Even we don't agree na kailangan nilang tingnan na kaagad at make a cursory perusal of the supporting evidence. Kasi nga, lagi ko pong inuulit noon during the hearings ng dalawang complaint against PBBM, ang kailangan lang allegational sufficiency. At Marian, may naririnig ka pa ba diyang hahabol para mag-file ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente? Yes, Jiggy, sa Lunes, February 9 po, inaasahang may ikatlong grupo na maghahain ng panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara. At ayon nga kay Congressman Ridon, hindi rin inaalis yung posibilidad na maaaring may maghain pa ng reklamo mula doon sa 1/3 o higit 105 na mga kongresista. Yan po yung fast track mode. Pero nagpaalala itong si House Committee on Justice Chairperson Jervy Luistro na dapat po isaalang-alang yung desisyon ng Korte Suprema kung saan nga nilatag nito yung mga panuntunan kung paano yung gagawin kung yung fast track mode yung tatahakin. Umaasa rin siyang maglalabas na ng amended rules on impeachment, itong ang House Committee on Rules para magabayan yung mga kongresista. Pakinggan po natin itong paliwanag ni Congresswoman Luistro. I am certain that the Committee on Rules will find ways to reconcile both the decision and the resolution of the Supreme Court on one hand and the independence of the House of Representatives with respect to the exclusivity of its authority to initiate all impeachment cases.
Jiggy, sa ilalim nga ng desisyon ng Korte Suprema, inilatag nito yung requirements na kahit pa 1/3 o fast track mode nga yung tinahak na ruta o rekta na dapat sa Senado yung trial, alinsunod po yan sa Constitution, kakailanganin na ngayon dapat na magbigay ng notice yung respondent at ini-impeach na opisyal. Dapat din mabigyan din ng pagkakataon nga itong respondent na mag-file ng kanyang answer o sagot dun sa reklamo. Dapat din mag-attach nga ng mga ebidensya sa reklamo at dapat mabigyan ng kopya yung lahat ng mga kongresista. Jiggy. At Marian, kaugnay ng impeachment complaints laban kay PBBM, totally, paano to? Patay na ba ito talaga? Hindi pa Jiggy, pero ayon kay House Justice Chair Luis Ro, kasalukuyan na nga nilang ginagawa ngayon yung committee report na binasura na nila yung mga reklamong impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos matapos ngang ideklara itong insufficient in substance. Ita-transmit nila ito sa plenaryo pero maaari pa raw ito mabaligtad kung pagbobotohan ng 1/3 ng mga kongresista at saka lang nga ito ibabalik sa kanilang komite para gumawa ng articles of impeachment. Pero duda itong si Congresswoman Leila de Lima na mababaligtad pa ito. Samantala ayon naman kay Senate President Tito Soto naghahanda na rin sila sakaling ang may mai-transmit sa kanilang impeachment complaint, reklamo man yan para kay PBBM o VP Sara. Pakinggan natin itong pahayag ni SP Soto. I am being briefed by some justices friends because I would want to concentrate on how to be the presiding officer of an impeachment court. Kailangan maliwanag ang pananaw mo sa rules of evidence dahil maraming magagaling na abogadong magpapasa ng kung ano-ano sa iyo at sa court. And then most probably I will suggest that we do Monday to Friday from 3 p.m. up sa impeachment court. Di pwedeng patagalin yan. Kailangan yan as soon as possible, the fastest way possible. Unfair to unfair to the public. Yan muna ang latest sa Kongreso. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Muling nagsama-sama sina Naga City Mayor Leni Robredo at ilang kaalyado sa oposisyon matapos ang ilang taon. Kasama ni Robredo sina Senator Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Risa Ontiveros, maging sina mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima at Akbay Representative Chel Jokno. President sina dating Senador Franklin Drilon at isa sa founding members ng Partido Liberal na si dating Budget Secretary Butch Abad. Sabi ni Robredo, isa itong rare lunch out kasama mga taong nakasama niya sa maraming laban noon. Mukhang ito rin daw ang unang beses mula noong 2022 na nagsama-sama sila. Bagong meeting ng mga kaalyado sa oposisyon, nakipagpulong din si Robredo kay DPWH Secretary Vince Dizon. Pero di politika ang pinag-usapan nila, kundi ang rehabilitasyon ng Maharlika Highway at Bicol River Basin Development Program. Susunod, ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte muling humiling sa ICC na palayain na siya. At bagyong Basyang nagdulot ng matinding baha sa ilang probinsya sa Mindanao. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Hindi pinayagan ng Sandigan Bayan ang hiling ni dating Senador Bong Revilla na ilipat siya sa PNP Custodial Facility sa Camp Crame. Dahil dyan mananatiling nakakulong si Revilla sa Quezon City Jail. Unang hiniling ng kampo ni Revilla na ilipat siya ng kulungan dahil sa banta umano sa kanyang seguridad. Pero ayon sa Sandigan Bayan, walang basehan ang sinasabi ni Revilla. Mismong Sandigan Bayan Justices na raw ang nagsabing sapat naman ang security measures sa pasilidad matapos silang inspeksyonin ito noong Enero. Naharap si Revilla sa graft at malversation kaugnay sa manumalyang flood control project sa Bulacan. Sa linggo, nakatakda naman magtipon sa Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite ang mga taga-suporta ni Revilla para ipanawagan ang due process sa kanyang paglilitis. Umapila ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court para agad siyang palayain.
Ayon sa abogado ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman, nagkamali ang pre-trial Chamber 1 na ideklarang fit to stand trial si Duterte dahil hindi umano nito sinalang-alang ang isinumite nilang medical report. Hirap nga raw ang dating Pangulo na planuhin o ayusin ang araw-araw niyang gawain. Inilatag din daw sa medical report ang kakulangan sa executive function ni Duterte o ang kakayahan niyang magplano o magdesisyon. Dahil sa mahina o manong lagay ng dating Pangulo, imposible raw na makatakas pa siya. Magsisimula ang confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Duterte sa February 23. Apat ang patay sa hagupit ng bagyong Basyang sa Cagayan de Oro. Sa lakas ng bagyo natangay ang ilang bahay, sasakyan at tulay sa iba't ibang lugar sa Mindanao. Hala! 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 Hala ka, Ginoo ko! Sa Iligan City, bumigay ang tulay na iyan dahil sa pagragasa ng tubig kagabi. Ang mga sasakyang ito naman, tuluyan ng inanod ng baha. Sa Surigao del Sur, mga bahay naman ang unti-unting natangay ng malakas na agos. Sa Davao Oriental, winasiwas ng bagyo ang mga puno. Sa Misamis Oriental, nadaganan ng puno ng nyog ang ilang mga bahay. Wala namang nasaktan. Sa Cagayan de Oro City, gumuho ang lupa sa kasagsagan ng bagyo. 4 ang kumpirmadong patay. Patuloy na nagpapaulan sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao ang bagyong Basyang. At live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si weather frontliner Alvin Pura. Alvin, nasa na ngayon ang bagyong Basyang at gaano ito makakaapekto sa mga kapatid natin sa Visayas at Mindanao? Yes, Jiggy, itong bagyong si Basyang ay kasalukuyan ng papunta dito sa southern portion ng Cebu. Yan po ay naglandfall kagabi bago mag alas 12, dyan po sa may area ng Bayabas, sa may Lanusa, dyan po malapit sa Lanusa, dyan po sa may Surigao del Sur, yan po ay tumawid sa Caraga at Northern Mindanao. Kaninang tanghali, yan po ay naglandfall o sumabit yan sa isla ng Bohol at ngayon nga ay patungo na dito sa area ng Cebu. Yan po ay posibleng tumawid dito sa may Negros Islands ngayong magdamag at hanggang bukas yan po ay nandito na sa may area ng Sulusi. Ngayon, significantly nabawasan naman yung ating mga pagulan na dinudulot nitong bagyong Basyang, lalong-lalo na yung mga areas na nadaanan niya, particularly yung mga binahang lugar sa Northern Mindanao at Caraga. Pero meron pa rin tayong mga possible na malalakas sa pagulan. Sa ngayon ay nandito na concentrated dyan sa western section ng Visayas, kasama po dyan ang Negros Island region at ilang bahagi nga ng Central Visayas, maging dito po sa area ng Cebu at area po ng Bohol, na kung saan nandyan po yung ating gitna or center ng bagyong si Basyang. At kung mapapansin nyo sa ating satellite image, nagpapakita na rin yung ating tinatawag na indirect effect o yung mga epekto ng pag-ulan na malayo sa mismong bagyong si Basyang. So maulap na rin po ang panahon natin at tumataas ang ating tsansa ng pag-ulan dito po sa ilang bahagi ng Calabarzon. Kasama na po dyan ang Bicol region at ito pong areas ng Mimaropa, kasama na po dyan ang Northern Palawan, nadadagdagan na rin yung ating mga tsansa ng pag-ulan dahil sa paglapit nitong bagyong Basyang. Jiggy? At Alvin, hanggang kailan magpapaulan ang bagyong Basyang? At masasabi ba na yung talagang pagkakabuelo niya sa dagat pa lang, naging bagyo na, yun yung nagdulot ng matinding pinsala doon sa ibang mga lugar na nakita natin kanina? Yes, Jiggy, itong bagyong si Basyang ay inaasahan natin na magpatuloy pang magpaulan ngayong weekend. Although nababawasan na yung ating pag-ulan dahil unti-unting humihina itong bagyong si Basyang at mamayang magdamag habang tatama po yan, after po niya tumama dito sa Negros Island region, inaasahan pa natin na tuluyang pa yung hihina at maaaring bukas ay nasa isang low pressure area na lamang yan habang nandito po sa may Sulusi. Lalong-lalo na sa lingwa dahil meron tayong inaasahang bugso ng amihan o northeast monsoon, inaasahan natin na tuluyan na po yung malusaw dito sa may area ng West Philippine Sea. Jiggy, yung ating mga pag-ulan na dulot ng bagyong Basyang, kung mapapansin nyo dito sa ating satellite image, kung nandito po yung gitna niyan, dahil sa ating inflow ng hangin, yung concentration ng ating mga pag-ulan ay nandito po sa itaas na bahagi ng bagyong Basyang. Dahil po yan sa panahon ng amihan o northeast monsoon, nandito yung bulto ng convergence natin, kaya nandyan po yung ating mga pag-ulan. So, lumakas nga yan dito nga sa dagat sa may East Philippine Sea at nakaipon pa ng mga pag-ulan. At kung mapapansin nyo naman, habang humihina at nalalamigan itong bagyong Basyang ay nababawasan na rin po yung ating mga pag-ulan. At pagkapag ganito ng panahon, Jiggy, yung ating mga pag-ulan ay kabaliktaran. Kapag habagat, nasa ibabang bahagi ng bagyo. Kapag amihan naman is nasa taas na bahagi ng bagyo natin, kagaya nga nitong Basyang. So, may kinalaman din sa panahon yung ating mga pag-ulan na maaaring idulot ng bagyo. At kung mapapansin nyo naman, Jiggy, mas naging mapaminsala ang pag-ulan nitong bagyong Basyang kaysa doon sa kanyang lakas ng hangin. Although meron din tayong mga damages in terms of winds, malawak ang pagbaha yung inabot natin dito sa bagyong Basyang. Jiggy? At Alvin, yung dyan sa Weather Center, may na-monitor ba kayong iba pang sama ng panahon?
Sa ngayon, Jiggy, wala pa naman tayong inaasahang sumunod pa dito sa bagyong Basyang. Pero again, meron tayong ang indirect effect ng pagtawid nito. Meron tayo ding inaasahang pagbugso ng ating amihan o northeast monsoon na kung saan itong pagkilos ng bagyong Basyang dito sa eastern section, dito sa area ng West Philippine Sea at Sulu Sea, makikitaan natin ito ng pag-enhance or sasabay yung paglakas ng ating amihan o northeast monsoon na kung saan yan po ang magdadala naman ng mga pag-ulan dito sa eastern section ng ating bansa. Although, inaasahan natin na malusaw itong bagyong Basyang in the next, mula bukas hanggang sa linggo, is magpapatuloy naman yung epekto ng ating shear line at ng ating amihan na kung saan yan naman po ang magpapaulan dito sa eastern section ng ating bansa, kasama dyan ang Calabarzon, Central Luzon, maging dito sa Metro Manila ngayong weekend, mas maulap po tayo at possible po yung ating mga kalat-kalat na pag-ulan, maging dito sa ilang bahagi ng Central Luzon at itong eastern section ng Northern Luzon. Maliban dyan, Jiggy, maliban sa magpapatuloy yung ating mga pag-ulan in the next 2 to 3 days dahil dito sa ating shear line, is mas lalamig po ang panahon natin sa mga susunod na araw din. Jiggy? Nabanggit mo yan, Alvin, at mga hanggang kailan magpapatuloy yung medyo malamig na panahon na ito? Okay, Jiggy, meron nga tayong inaasahang malawak at malakas na bugso ng amihan ngayong linggo hanggang sa mga susunod na araw, lalong-lalo na sa Lunes. So, magpapakita yan or makakaramdam tayo ng medyo mas mababa pang temperatura kasabay ng pagbugso ng ating amihan. So, magpapatuloy yan in the next few days at yung ating mga lamig ng panahon, kadalasan nagtatagal yan hanggang unang bahagi ng Pebrero. Pero kung mapapansin natin, sa huling bahagi ng Pebrero, lalong-lalo na sa unang pagpasok ng buwan ng Marso is nakakita na tayo ng pagtaas ng ating temperatura. Kaya sa ngayon, namnamin po muna natin o enjoy natin ang lamig ng panahon na dulot ng amihan. Jiggy? Yan pong ulat ni Weather Frontliner Alvin Pura, live mula dito sa TV5 Media Center. Susunod, hangar at maintenance fee ng private jet ni Zaldico sa ibang bansa patuloy pa rin ginagastusan ng gobyerno. At Senate President Tito Soto, pinigilan nga bang kudeta? Kaya inalok si Senator Loren Legarda na maging susunod na leader ng Senado? Huwag kayong bibitiw. Dapat una sa lahat. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Hinihintay na ng Department of Justice ang opisyal na report ng Senate Blue Ribbon Committee ukol sa flood control scandal. Live mula sa DOJ, nangunguna sa balita, si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, bakit mahalaga ang committee report na ito para sa DOJ? Jiggy, kapag nailabas na ang opisyal na kopya ng committee report ng Blue Ribbon, kaugnay ng investigasyon nito sa flood control scam, maaari itong makatulong sa Department of Justice at National Bureau of Investigation sa pag-iimbestiga sa mga sangkot na personalidad. Ayon kay Prosecutor General Richard Fadolion, kamakailan lang ay kumalat nga itong kopya ng draft ng committee report kung saan nakalista ang pangalan ng ilang senador na inirekomendang kasuhan. Paglilinaw ni Fadolion, magagamit lamang ang committee report bilang lead sa pagkalap ng ebidensya laban sa mga personalidad na isinasangkot sa flood control scam. Narito ang pahayag ni Prosecutor General Fadolion. Gusto din natin makita ito, hindi para sabihin na ito'y magiging basihan na ng pagsasampa ng kaso. Ito'y magiging basihan para mangalap ng ebidensya at titingnan kung ano bang katibayan ang mga naiharap. Ano ba yung mga leads? At best, it may be considered as leads that the department can follow and look into, and which we can refer to the NBI. Jiggy, sa ngayon, pina-finalize pa ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson ang naturang report. At Camille, anong update doon sa mga reklamong sinampa ng DOJ laban sa ibang mga senador?
Gigi, nahaharap sa tatlong magkakahiwalay na reklamong malversation si Senator Joel Villanueva at lahat nga ay doon sa tatlong reklamo na yun ay nakapaghain na siya ng kanyang counter affidavit at hinihintay na lamang na mailabas ang resolusyon dito. Nakatakda naman sa February 12 ang submission ng counter affidavit para sa plunder complaint laban kina Senador Jinggoy Estrada, dating Senador Bong Revilla at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Nakatakda na rin ilabas ang resolusyon sa plunder complaint na isinampa laban kay dating Congressman Zaldi Co. Gigi, sa usapin naman ng restitution na una na ngang itinanggi ng kampo ni Co na wala silang balak na makipagnegosasyon sa gobyerno. Para kay Fadolyon, hindi sapat ang restitution dahil kailangan pa rin i-evaluate kung makakatulong ang testimonya ni Co para nga mapanagot o madiin ang iba pang sangkot sa kaso. Narito ang pahayag ni Prosecutor General Fadolyon. For them to be considered, we have to determine more than whatever amounts they will return, yung sasabihin ba nila is material doon sa kaso. Meron ba silang sasabihin na hindi pa namin nalalaman na makakatulong para yung mga tao na involved talaga or sangkot makonvict, no? Or madiin sila lalo. Pero yung pagsusuoli, yan ay isang bagay na pwedeng pag-usapan during the preparation of the Memorandum of Agreement. But as you said, no, this has been denied already by the camp of former Congressman Zaldico. So there's really not much to discuss, no, until such time that they change their mind. Ayon kay Attorney Boy Paraiso ng ICI Technical Working Group, patuloy na nagbabayad ang gobyerno sa hangar at maintenance fee ng private jet ni Co sa ibang bansa. Pakinggan natin ang kanyang paliwanag. Andun pa rin sila sa Malaysia at saka sa Singapore. Patuloy pa rin po tayo nagbabayad ng hangar fee at saka na maintenance fee nila hanggat magkaroon ng forfeiture order. Sa ngayon, aabot na sa 25 billion pesos ang na-freeze na asset ng Anti-Money Laundering Council na may kinalaman sa flood control scam. Samantala, Gigi, nagsumite naman ang ICI ng 125-day report sa tanggapan ng Pangulo. Pinagmalaki ng ICI na kahit may limitasyon sa manpower and resources, nagawa nito sa loob ng 3 buwan ang mga sumusunod. Yan ang siyam na referral sa Office of the Ombudsman para sa pagkakaso ng 65 na individual at 66 na referral naman sa DOJ para sa paglabas ng ILBO o Immigration Lookout Bulletin Order para sa 66 na katao. Sa 32 hearing, 25 personalidad kabilang ang 7 senador, 13 kongresista at 5 pinuno ng ahensya. Nakatulong din daw sila sa pag-freeze ng higit 6,000 bank accounts, seizure at surrender ng mga assets na higit sa 24.7 billion pesos. Sa 125-day report sa Office of the President, inulit nito ang kanilang pahayag noong nitong makamakailan kung saan pinaalala ng ICI na dahil nga sa pagbibitiw ng 3 miyembro nito ay hindi na makakapagpatuloy sa official operations ang komisyon dahil nga sa kawalan ng quorum. Kaya naman humihingi sila ng gabay sa pagdetermina o pagtukoy sa susunod na hakbangin ng komisyon. At dito nga sa sinumite nilang ICI ng 125 reports sa tanggapan ng Pangulo. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Gigi. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa DOJ. Itinanggi ni Senate President Tito Soto na inalok nilang maging leader ng Senado si Senator Loren Legarda para pigilan ang tangkang pagpapatalsik sa kanya. Ayon kay Soto, hindi naman nakabuo ng 13 pirmang minorya na kailangan para palitan siya bilang Senate President. Binigyan din ng Senate President na sadyang napag-usapan lang ng mayorya na ihalal bilang unang babaeng Senate President si Legarda. Present daw ang senadora nang talakayin nila ito. Plano nilang paupuin si Legarda bilang bago leader ng Senado bago ang 2028 elections. Sakaling may ibang senador naman daw na susuportahan bilang Senate President, handa raw mag-resign si Soto. Nung nag-uusap-usap kami noon na gusto namin na umupo kami ng 20th Congress, si Loren, inalok namin ni Ping eh. Sinabi namin sa, ikaw na lang. Ayaw niya eh. I can sleep soundly. Basta ginagawa kong tama yung trabaho ko. Kung merong
majority of the members of the Senate, they want a different leader. Okay, come on, show me, and I will resign. Ganun lang kadali sa akin yun. Hindi ako kapit tuko. Susunod, Interior Secretary John Vic Remulla hindi raw tatakbo sa 2028 kung walang suporta ni Pangulong Bongbong Marcos. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Papayagan na ng Department of Transportation hanggang 5 taong validity ng rehistro ng mga bagong sasakyan. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Transportation Correspondent Gerard de la Peña. Gerard, paliwanag itong sa ating mga kapatid, ano ang sakop ng bagong panuntunan ng DOTR? Gigi, sakop nito ang lahat ng bagong sasakyan, mapapribado man, public utility vehicle o yung mga motorsiklo. Ayon yan kay Secretary Giovanni Lopez na kinumpirma sa atin mismo na pinirmahan na niya yung memorandum patungkol dito kahapon. Ibig sabihin itong dito sa bagong polisiya na ito na pagkatapos ng 5 taon, doon pa lang maiging taon-taon yung regular na renewal ng car registration ng isang may-ari na sasakyan. Sa ngayon kasi ay 3 taon at pagkatapos noon doon aandar yung yearly na required na car registration. Paliwanag ni Secretary Lopez, kailangan itong gawin dahil nga naman, medyo hassle nga naman daw talaga yung pagpunta-punta sa LTO para magpa-renew ng rehistro ng sasakyan. Aminado siya na kailangan pang mag-leave ng isang may-ari na sasakyan para magpunta sa emission testing or motor vehicle inspection center, bumili ng insurance at pumila dyan sa LTO na alam naman natin na kadalasan ay mahaba ang pila. Ayon din kay Secretary Lopez, nag-extend na rin ng warranty yung mga car manufacturers up to 5 years or 200,000 kilometers, depende yung kung ano yung mauna. So, ibig sabihin nito, kapag mas mahaba yung warranty ng mga sasakyan, garantisado, more or less, na roadworthy at maayos pa rin ang takbo nito sa mga kalsada kahit 5 taon na ito at 5 taong hindi taon-taon chinecheck ng LTO yung worthiness nito. Pakinggan natin ang pahayag ni Secretary Lopez. Kung itong mga kasa, mga dealers, nag-level up pagdating dito sa kanilang mga produkto, no, there's a presumption that these are better and reliable vehicles. So kailangan din naman ng pulisiya ng gobyerno at least to catch up with that kind of policy also. At Gerard, ano ang reaksyon dito ng iba't ibang sektor? Kasi ito ba'y kumbaga parang mandatory o parang optional? Kasi syempre pag 5 taon, mas mahal na yung babayaran ng bibili ng bagong sasakyan. So ano ang reaksyon dito ng iba't ibang grupo? Tama ka, Jiggy. Ang isa sa mga nagbigay ng kanilang opinion dyan, yung pag-disagree nila dito sa pulisiyang ito, ay ang Automobile Association of the Philippines o yung AAP. Sabi kasi nila, kahit merong ginhawa nga naman sa mga motorista na additional 2 years ng ginhawa, at the end of that 5-year period, ganun din, lumang sistema pa rin ang aabutan nila sa LTO. Yung mga hassle ay nandyan pa rin at mararanasan pa rin nila. At tama ka kanina, mas mahal nga yung babayaran ng mga bibili ng bagong sasakyan, ano? Kasi sinasabi ng mga opisyal din ng LTO bukod din sa AAP, itong 3 taon, sa ngayon 'di ba 3 taon na hindi tayo kailangan taon-taon mag-renew ng ating car registration kung bago yung ating sasakyan, ayan ay bayad na ng bumili ng sasakyan, kumbaga sa advance payments. So kapag naging 5 taon yan, 5 taon yung advance payment natin at depende sa klase ng sasakyan, syempre, mas mapapamahal tayo ng babayaran sa pagbili natin ng sasakyan dahil nga mas mahal yung babayaran natin sa rehistro. At syempre, 2 additional years ng advance payments na makukuha ng LTO. So dapat daw itong additional na pondong ito na ang tansya ng AAP aabot ng bilyong-bilyong piso, sana raw mapaayos yung sistema ng LTO at matanggal na itong mga hassle na ito. At sinabi rin ng AAP na kailangang masolusyonan din ng LTO yung isa dun sa pinakamatinding kalaban ngayon. At ito yung mga fixer kasi ito yung ginagamit na pang shortcut ng mga motorista para nga naman hindi na nila maranasan itong mga hassle dito sa loob ng
LTO. Nabanggit din ng AAP na problema itong no contact apprehension policy kasi merong mga motorista na hindi nakakatanggap ng summons o hindi natanggap yung kanilang summons at malalaman na lang nila na sila pala may traffic violation. Pagdating ng 5th year, at the end of the 5th year, na kailangan nilang magparehistro ng kanilang sasakyan. Pakinggan natin ang pahayag ni Joe Ferreria ng AAP. Nagiging conveniente raw na hindi ka pumupunta sa LTO ng 5 taon. Totoo yun, pero iniiwasan po natin yung totoong issue rito. Ang issue rito, magre-rehistro ako ng sasakyan kalating araw. Now, pagka ginawa mong 5 taon, sure, na-exempt ka lang ng 5 taon sa pagpunta, pero pupunta ka pa rin. So yung underlying issue hindi nasagot. Jiggy, ang sabi ng DOTR ay nasa kamay na ngayon ng Land Transportation Office kung paano ito ipapatupad dahil sila yung naatasang gumawa ng implementing rules and regulations para dito na ilalabas sa mga susunod na linggo o buwan. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan pong ulat ni Gerard de la Peña live mula sa TV5 Media Center. Bukas si DILG Secretary John Vic Remulla ang kumandidato sa 2028 elections pero hindi niya dinetalye kung anong pwesto. Dagdag pa ni Remulla, hindi siya tatakbo kung walang basbas ni Pangulong Bongbong Marcos. Pinapahalagan niya raw ang higit na 4 na dekadang loyalty ng kanilang pamilya sa mga Marcos. It's always been open. I cannot lie to you. But whether or not I will is the question. So. Would an endorsement of President Marcos for 2028 be a big thing for you? I will not run if he doesn't endorse me. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service. Dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami sa Lunes dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.